itsura? Sabi nito Pasyo, itsurang kagulpi-gulpi. Tinitingnan mo palang mga kababayan, gusto mo na lang supakin. Sabi nito Pasyo. Labag sa mata. Bakit yung mamamayan ibinigay mo roon? Hindi makabaliwan yun? Kabaliwan, oh. Eto si Pasyo na bilib tayo mga kababayan. Walang preno sa mga... O mga kababayan, papayag ka ba na ikaw ang pinakapoging tao sa buong mundo? Pero ganyan ang itsura mo! Ay, Diyos ko, na ang sabi ni Atty. Topacio mga kababayan, itsura pa lang, kagulpi-gulpi na. Na kaya raw, yan ang inilagay dyan sa posisyon mga kababayan eh. Yung mga ganyang itsura na ayon kay Topacio mga kababayan, kamukha ni Diwata. Dahil pang-aasar lang daw mga kababayan. Kaya naglagay si Ngagba dyan ng taong kagulpi-gulpi ang itsura. Yung tipong wala pa raw ginagawa mga kababayan, ang sarap na daw sapakin ang mukha. Kaloorin niyo po ha. Ito na ay intindihan ko kayo. Huwag niyo pong sayangin ang puot ninyo kay General Torre. Oh. Di ba sikat na sikat si Torre ngayon mga kababayan na ang tawag pa nga kay Torre, supot! Sotpi daw mga kababayan. Pisot sa Tagalog, supot. Diyos niyo. Ano na nga itsura noon magagalit pa kayo. Ganyan na daw ang itsura mga kababayan. Magagalit ka pa. Ay, Diyos niyo. Kapag yan ang masasalubong mo sa hating gabi mga kababayan sa sa liblib na lugar, tapos may dala kang pala, Diyos niyo. Ewan na natin kung hindi ba yan mahahampas mga kababayan, no? Ganyang itsura. Ano ang sabi nito Pasyo mga kababayan mukha pa lang kagulpi-gulpi na. Hindi ko nga malaman kung baka sinadyangang naka-front si Torre roon kasi alam nyo, hindi Bagong Pilipinas, bagong mukha. Diyos mio. Ito na ang mukha ng bagong Pilipinas sa kababayan, no? Kawawang naman Pilipinas. siguro criminal akto na sabihin. Yung mukha kasi ni General Torre, alam nyo yung takaw bugbog. Takaw bugbog. Eto mga kababayan, ito hindi yan naging general. Malamang kung magpupunta-punta yan sa Tondo, bugbog sarado ang aabutin nito. Yung pag nakikita mo, para gusto mo sapakin ka, ito ang ginagawa. Gusto sapakin kahit walang ginagawa. Ay nako, itsura pa lang. Masyado naman kayong judgmental. Pero hindi ko kayo masisisi. Malakas ang ebidensya mga kababayan, Kali ako di ba? Sabi ng judge, baka mag-file ng kaso si Torre ba? Anong ebidensya mo? Nakagulpi-gulpi ang itsura ni Torre. Judge, andyan ang litrato. Sabi ni judge, oo nga, dismissed. Bugbog. Ano lang ginagawa na doon sa kanto? Parang gusto mong sapakin. Itsura pa lang. Hindi dapat magalit sa'yo because I know you're only following orders. Maaaring nakakainis yung mga style mo pero Nagyabang kasi yan mga kababayan dahil nakasandal sa matibay na pader. Kung wala na yung pader na sinasandalan yan, sino mismo nagsabi tatakas yan sa ibang bansa mga kababayan kapag si Sara Duterte na ang presidente. Ang tanong, saan mo nakuha ang iyong pera? Dahil kapag mapapatunayan mga kababayan na tumatanggap ito ng additional allowances, under the table na allowances, dahil sa kanyang ginawang pambababoy kay dating Pangulong Duterte, Inakibuloy at iba pa. Hindi lang yan magpupunta sa ibang bansa, kundi Bartolina yan. At dyan na mga kababayan, kahit wala yung gagawin, magugulpi siguro yan ng mga kasamahan niyang preso. hindi ka naman inutusan, ang hindi mo naman gagawin yan, alam po namin yan, trabaho lang po yan. Magalit kayo doon sa Commander-in-Chief! Ang lalaki ng ipin mga kababayan, parang yung pangbukas ng tansan na yung takip ng soft drinks. Click ka dito, open this. Yun na nagutos Huwag kayong magalit kay General Torre, misplaced yung inyong anger. Ano ngayon kung magagalit kami? Nagagalit din kami kay Torre and then kay Ngagba. Doon kayo magalit. Lahat galit kami lahat sa kanila. Commander-in-Chief. At hindi naman po krimen na sabihin na magalit kayo sa kanya sapagkat kagalit-galit po naman talaga ang ginawa niya. Krimen ba mga kababayan kung ganito ang iyong itsura? Sabi nito Pasyo, itsurang kagulpi-gulpi.
tinitingnan mo palang mga kababayan, gusto mo na lang supakin. Sabi nito, Pasyo. Labag sa mata. Bakit yung mamamayan ibinigay mo roon? Hindi ba kabaliwan yun? Kabaliwan, oh. Ito si Pasyo na believe tayo mga kababayan. Walang preno sa mga malamang ipapadisbar ito mga kababayan na mga ngagva. Nag-iinit na ang ulo ni Justice Secretary Boying Rimulya sa kanya mga kababayan dahil tinalo niya mga kababayan sa kaso ni Tevez. Yan palang makikita nyo na ng maling-mali itong ginawa eh. On so many levels, legal, ethical, moral. On so many levels, maling-mali. All Nasira tuloy yung pangalan nila uli. Bumalik. Yung mga Marcos ang tinutukoy mga kababayan. Dati naman yung sira, no? Nabudol lang tayo nabudol tayo. And then, lumabas din na totoo na bulok yun talaga. Nako, wala na yan. Hindi ko nga malaman kung bakit. I cannot wrap my head around the fact na binigyan ka na ng pagkakataon after 40 years. Akala siguro nila mga kababayan na hindi na sila bababa dyan sa pwesto. Siguro yan ang plano. Kaya ngayon pa lang nagpakita na ng totoong kulay dahil anyway, hawak namin ang kapangyarihan. Wala kayong magagawa kung hindi kami bababa sa pwesto. Kaya ang aangas mga kababayan, ibago-bago pa lang napakita agad ng totoong kulay. Naibangon yung pangalan mo, itong ginawa mo. Hindi bumangon, bumangag mga kababayan. Grabe. Kaya minsan ewan ko kung ano na nangyayari dito. Incompetent ang ating DA. Kasi incompetent kasi nang namumuno mga kababayan. Kung incompetent ang presidente, yan din ang mga tauhan niya. Ibang topic na naman ito tungkol sa DA mga kababayan. Nangyayari dyan, sorry. Diba, bumaba si BBM sa Department of Agriculture sa secretary sa kanyang sarili. Akala natin, sige, siguro matutulungan na mabibigyan na talaga ng sapat na atensyon itong ating mga magsasaka. And then mga kababayan, only to know na wala ring magandang nagawa. Isang taon na, mahigit 2 taon na ba? Magda2 taon na mga kababayan yung secretary na Department of Agriculture ni PBBM mga kababayan. Naewan lang natin, nagsasaka ba yan sa ibang bansa? Dahil sa tuwing nag-a-abroad si BBM, andon mga kababayan sumali-sali. May mga magsasaka ba sa ibang bansa? Ewan lang natin. Kaya, alam mo yung tatay, Sabi ni Pasyo, incompetent. yung tatay niyang ating sekretaring yan, kaibigan ko. Kaya lang sad to say, wala nangyayari. Yun nga po Kaya Kaya nagugutom. Kaya nagtataka pa ang Malacanang. Nagtataka ang Malacanang mga kababayan. Ayaw nilang tanggapin yung survey na maraming nagugutom ngayon. Samantalang nung nagpalabas ang Okta Research mga kababayan, SWS na mas maraming pro Marcos at pro Duterte. Believe sa survey. Totoo yan. Ngayong iba ang nilabas na kababayan ng SWS at Okta Research. Maraming nagugutom. Fake news. Isang kaululan. Diba? Why? Sabi, bakit nagugutom ang mga tao? Diba? Nagtanong yung PCO. Sabi niya, Yung Lucaret daw mga kababayan, alam niyo na kung sino. The overacting secretary. kami, may mga proyekto naman. Bakit sinasabing nagugutom pa yung mga tao? Simple. Hindi effective yung proyekto nyo sapagkat ang proyekto Anong proyekto nila? Ayuda. Ilan lang ang nabibigyan yan. nyong akap. Tapos ginagamit pa ngayon sa pangangampanya. Tapos, ewan lang natin kung full ba ang ibinigay mga kababayan. Ang naaayudahan ay kanilang mga kakampi lang na mga politician. AIX, kung ano-anong kapwitan. Kapuitan na maitim. Si dole out po yan, dole out. Ang dole out po ay temporary. Yun. Ang Band-aid solution. ganda ng standard of living, unang-una infrastruktura na tinanggalan nyo. Nasaan na? Wala talagang mga big ticket infrastructure mga kababayan, Animal, ang proyekto puro ayuda. Ng budget. Ng budget. Yung transportasyon. Yung mga opening ni BBM dyan, yung mga naumpisahan ni PRRD mga kababayan. Wala siyang inumpisahan na kanya. Yung military natin, isasabak nyo. Ito marami tayong pag